Ilang buwan na ang nakalilipas simula nang may pasara ang ABS-CBN, ngunit ang mga kapamilya warriors and supporters ay hindi pa rin tumitigil upang mapabalik ang istasyon. Maalalang na ipasara ang nasabing networks dahil bukod sa expired ng kanilang prangkisa, napatunayan din ng mga patong-patong na violations sa batas at hindi nila nadepensahan ang kanilang kampo sa House of Representatives hearing. Kaya tuluyan silang hindi na pinagkalooban pa ng bagong prangkisa. Ngunit ngayon, isinusulong ni Senate President Tito Sotto ang Senate Bill number 1967 at co-author sa panukalang ito ang 6 na mga senador na sina Fanfilo Lacson, Joel Villanueva, Gatchalian, Nancy Binay, Mig Zubiri at Sonny Angara. Narito ang nasabing Senate Bill. Senate Bill number 1967, introduced by Senator Vicente C. Sotto III, an act renewing the franchise granted to ABS-CBN Corporation under Republic Act number 7966. Otherwise known as an act granting ABS-CBN Broadcasting Corporation a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines, and for other purposes for 25 years from the effectivity of this act. Explanatory note: based on the Social Weather Station survey in December 2019, which was released in September 2020, television remains to be the top source of news in the country, with 69% of Filipino adults, or about 45 million individuals, getting news through it, while 19% of Filipinos rely on the radio for their news. This is despite the existence of several online social media and networking sites. Television and radio, which are both part of traditional media, have revolutionized mass communication due to the instant nature of these media. News, current events, and programs can be shown and aired in real time that makes the viewers feel more updated and in the know regardless of their location, and actions can be made quickly when important news is broadcasted. Not to mention the various entertainment that these broadcast media have brought to our respective homes that serve as our respite from life's busyness. Truly, broadcast media have been an important part of every Filipino's home. This bill seeks to renew the franchise of ABS-CBN Corporation granted under Republic Act number 7966, which is set to expire in March 2020 to another 25 years from the date of effectivity of this act. ABS-CBN is the Philippines' largest entertainment and media network operating various platforms including domestic television, radio networks, worldwide OTT, and online platforms. In September, ABS-CBN is still the top choice of viewers in the Philippines as its viewers nationwide prefer to catch relevant news and inspiring TV series on ABS-CBN, as the network registered an average audience share of 45% or 14 points higher than GMA's 31% based on the data from Kantar Media. Likewise, Filipinos abroad feel a little less away from home due to the Filipino channel commonly known as TFC, also owned and operated by ABS-CBN, which airs programs being shown in the ABS-CBN television network. ABS-CBN's wide reach to Filipinos, alongside with the undeniable advantages of broadcast media relative to mass communication, definitely calls for the immediate renewal of the network's franchise. Thus, the passage of this bill is earnestly sought. At nilagdaan nga ito ni Vicente Sotto III. Samantala, maging si Vilma Santos ay sinusuportahan din ang panukalang isinusulong ni Senate President Vicente Sotto III. Naniniwala si Vilma Santos na ito daw ang dapat gawin. Samantala, narito ang komento ng mga netizens. Sabi ng netizen na ito, magkano naman kaya ang binayad ng ABS-CBN dito kay Senator Cotong, Senatong Sotto? Bigla na lang nagpalabas ng resolution for renewal ang network na yan. Ang isulong mo dapat ay investigasyon gaano kalaki ang dapat bayaran ng buwis ng katol na yan sa black box na nabenta nila sa taong bayan. Mamumura mo talagang mga ganitong klaseng mambabatas. Pera-pera na lang ang alam nyo, ang kapal ng mukha mo, Senatong Sotto. Huwag nyo iboto ang mga artista na hindi tapat sa bayan dahil sila ay walang silbi, bagkus sila ay mga tuta ng oligarchs. You, Vilma Santos and Tito Sotto are a waste of time of all Filipinos. Akala ko, isa kang may malasakit sa bayan at tuwid ang pananaw mo sa buhay. Hindi pala, isa ka ring basurang klase ng politiko. The same with Tito Sotto. ABS-CBN violated a lot of the laws. Sa inyong dalawang mali ay ginagawa niyong tama for your interest only. Filipinos, be intelligent in giving your vote. Huwag sayangin ang boto sa mga walang kwentang politiko. Sabi naman ng netizen na ito, mga big investors sila ng Katol Network kaya nag-iingay. Nung pumutok Taal Volcano, tahimik siya sa nangyari ng mga taong nasasakupan niya. Pero ngayon, gagawa pa siya bill for their benefit. Di wow, mga kababayan ko, pumili tayo ng mga taong iluluklok sa pwesto na may malasakit sa ating bansa, hindi pansariling interes lang. Para naman sa netizen na ito, may mga certain politicians, celebs,
at mga public figure na pansarili ang iniisip dahil tuta ng mga oligarchs. Kaya gusto nila maibalik yan kasi gising na at magigising na ang taong bayan at kilala na kung sino-sino talaga ang bumaboy sa bansa. Gusto nilang bobohin ulit ang taong bayan using the mainstream media para i-brainwash ang mga tao. Walang mangyayari kung mga trapo at BO-BO ng mga artista ang mananalo sa eleksyon. Tulad niyan ni Vilma. Naipanalo pa mister niya, si Sharon, naipanalo ang kasikatan niya, ang inutil niyang asawa. Sabi naman ng netizen na ito, ang kapal ng mukha ni Vilma Santos, parang hindi niya alam kung ano ang mga paglabag ng ABS-CBN. Akala mo, hindi siya kongresista na di ba labag ang batas, maibalik ang ABS-CBN. Alalahanin mo, maraming nilabag na batas. Ikaw Tito Sotto, subukan mong ibalik yan kung mananalo ka pa, BO-BO senador ka pa naman. Hindi tinitingnan kung anong paglabag ang ginawa niyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sina Sotto at Vilma sumabay sa agos sa kasagsagan ng isyu sa ABS-CBN. Tumahimik at pinalipas ang ilang buwan, umarangkada na naman para isulong ang franchise sa Bias Network. Akala nila nalimutan na. Hoy mga oportunistang politiko, tahimik ang bansa at mabuhay ang mga tao kahit walang ABS-CBN. At wala na ang fake news. Sabihin nyo sa amon yung ABS-CBN, magbayad muna sa mga obligasyon nila bago magbalak mag-renew. Kita natin kung ano magpalusot ang ABS-CBN. By all means, ginamit pa niya ang Zoo TV para magpalabas sa kanilang show. Ngayon, Sotto at Vilma, wasto ba yun? Mga linta kayo. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na ma-renew pa ang franchise ng ABS-CBN? Sang-ayon ka ba sa panukalang isinusulong ni Tito Sotto? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Kung may nais kang sabihin, maaari kang magbahagi ng iyong opinion sa comment section. Thank you guys for watching. See you on my next video. Senate President Vicente Sotto III at 6 pang ibang mga senador nasa likod ng isinsulong ngayong Senate Bill na 1967 na naglalayong i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN para sa panibagong 25-year operation. Traiduran na ang ganap. Para sa buong detalye, tumutok lamang sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa